4 na taon mula nang inabandon na sa kalsada, ang asong si Buddy ng kanyang fur family ay nakilala niya ang isang tao na handang gawin ng lahat para siya ay mapasaya ulit. Nagawa ni Sam na mahanap ang dating nag-aalaga kay Buddy, pero sa kanilang muling pagkikita ay may isang pangyayari na ikinagulat nilang lahat. Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sa araw-araw na pagpunta ni Sam sa local hospital kung saan siya nagtatrabaho ay palagi niyang nadadaanan ng isang malungkot na aso na palaging nakaupo sa kaparehong lugar sa may gilid ng kalsada. Bawat araw, bawat gabi ay palagi lang itong nanduroon kung saan ang mga tao sa lugar na yun ay nasanay na din sa presensya ng aso. Bagaman walang nakakaalam sa kanila kung bakit nito pinipilit ang sariling manatili lamang sa lugar na yun, ay ayaw naman itong sumama sa kahit na kanino, maski sa mga taong sinusubukan itong dalhin siya sa may pinakamalapit na shelter para sa mga asong gaya niyang walang matirhan. Siguro nga, walang nakakaalam maliban kay Buddy kung gaano kasakit ang kanyang karanasan. Nagsimula ang paghihintay ng asong si Buddy. 4 na taon na ang nakakaraan na ang kanyang fur family o mga taong nagmamay-ari sa kanya ay magbakasyon at mag-road trip sa karatig lugar. Huminto sila sa may daan para saglit na magpahinga, kumain at mag-unat-unat dahil sa mahabang biyahe. Hindi nila alam na ang sandaling pagtigil nila sa kanilang paglalakbay ay magbabago sa takbo ng buhay ng asong si Buddy. Habang masayang nag-e-enjoy ang pamilya sa mga bagong tanawin na kanilang nasasaksihan at habang masaya silang nagtatawanan ay wala nang mahihiling pa si Buddy noon na kabilang siya sa ganoong klase ng pamilya. Palagi niyang nararamdaman ang kapanatagan at kagalakan sa kanyang puso sa tuwing kasama niya ang pamilyang nag-aalaga sa kanya. Ngunit wala siyang malay na sa lugar na yun pala mahihiwalay ang kanyang landas mula sa mga ito. Ayaw pa mang umalis ng pamilya sa lugar na yon, ay napilitan na rin silang sumakay sa sakyan sapagkat malayo-layo pa ang kanilang pupuntahan habang hindi nila napansin si Buddy na noon ay may hinahabol palang paru-paro. At ganun-ganun na lamang na iniwan nila si Buddy sa tabing kalsada. Agad siyang nakalimutan ng pamilya na lingid sa kanilang kaalaman. Kailanman ay hindi sila makakalimutan ni Buddy. Pero ngayon ay tanging mga lumang alaala na lamang ng kanyang dating pamilya ang naiwan sa kanya at ang name tag sa kanyang leeg kung saan ang malabong pangalan na Buddy na doon ay mababasa. 4 na taon na ang nakakalipas pero kumbinsido pa rin si Buddy na isang malaking pagkakamali lang na naiwan siya sa lugar na yun, na dapat ay nasa loob siya ng sasakyan. At sigurado siyang sa oras na malaman nilang wala siya doon ay agad silang babalik para sunduin siya. Pero para sa mga taong nasanay na sa presensya ni Buddy sa tabing kalsada, ay alam ang katotohanan na inabandonan na ang asong ito at walang sino man ang babalik para sa kanya. At alam nilang sa lalo't madaling panahon ay kailangan na ni Buddy ng bagong pamilya na kakalinga sa kanya. Isang araw, ang maawaing dalagang si Sam na isang nurse at bagong lipat lamang sa lugar na yun kamakailan lang, ay hindi lubos maisip ang kwento sa likod ng asong palaging naghihintay sa lugar na yun. Ang tag sa kanyang leeg ay nagpapahiwatig naman na nabibilang ang asong ito sa isang mapagmahal na pamilya na siguro hindi sinasadyang napawalay ang aso. Araw-araw ay mas lalong tumitindi ang pagkahabag ng dalaga sa sinapit ni Buddy. Palagi niyang naiisip kung gaano na nga kaya ito katagal sa ganoong sitwasyon. Kaya naman kahit bagong salta sa lugar na yon, ay walang pagdadalawang isip siyang nagtanong sa mga taga roon ng tungkol kay Buddy. At mas lalo siyang naawa sa aso nang makausap niya ang isang magsasaka na saksi at nakakita sa buong pangyayari kung paanong ang asong si Buddy ay nakarating sa lugar na yun. Malungkot na kinuwento ng magsasaka na iniwan at inabandon na si Buddy ng isang sasakyan
Sa tabing kalsada, 4 na taon na ang nakakaraan. Labis na nasasaktan ang puso ni Sam para sa matapat na aso na hindi niya alam kung bakit nagpa siyang kanyang pamilya na iwan siya ng tuluyan. At habang nakikita niya kung gaano kalalim ang epekto ng kanilang desisyon sa kanya. Dahil sa natuklasan ng dalaga, sa malungkot na nakaraan ni Buddy ay nakaramdam siya ng matibay na koneksyon sa aso. Gaya niya ay pareho na silang nag-iisa dito sa mundo at napapalibutan ng mga hindi kilalang tao. Sa kabilang banda, siguro ay maaari silang magsamang dalawa? Dahil sa pagkaawa ay napapadalas ang pakikipagkita ni Sam kay Buddy. Madalas siyang umihinto bago pumasok sa trabaho, kung saan binibigyan niya ito ng makakain. Noong una ay ayaw pa siya nitong pansinin at halos ayaw nitong gumalaw sa kinauupuan nito. Tumatagal pa ng ilang oras bago niya ito makumbinsing tumabi sa gilid dahil halos masagasaan na ito sa pagtingin sa bawat sasakyang dumadaan sa lugar na yun. Kalaunan ay nasanay na rin ang aso sa presensya ng dalaga. Mas nalalapitan na ito ni Sam at tila may pagkasabik na rin sa mga mata nito sa tuwing darating ang dalaga na may dalang pagkain para sa kanya at ang sandaling pakikipag-usap nito sa pamamagitan ng paghimas sa kanyang ulo. Hindi niya sinusundan si Sam sa pag-uwi nito, pero sa tuwin ay kumakawag ng buntot nito kapag nakikita si Sam at masaya ang dalaga na nagkaroon siya ng munting kaibigan sa pamamagitan ni Buddy. Lingid sa kaalaman ng lahat ay isang vlogger itong si Sam, kung saan kinikwento niya mga nangyayari sa kanya sa loob ng ospital. Isang gabi ay napagpasyahan niyang ibahagi ang tungkol sa nakakaantig na kwento ng bago niyang kaibigan na si Buddy. At nagulat na lamang siya nang ito ay mag-trending sa social media. Marami ang nagpahayag ng kani-kanilang saloobin kung saan hindi nila nagustuhan na ang kaibig-ibig at matapat na asong gaya ni Buddy ay basta nalang iniwan sa gilid ng kalsada ng pamilyang minahal na ng aso. Isang journalist ang naintriga sa kwento ni Buddy at nagtanong kung pwede bang ma-interview si Sam tungkol dito na agad namang pinaunlakan ng dalaga dahil umaasa siyang makakahikayat ito sa iba nang hindi inaasahang pagkakaibigan sa mga kagaya ni Buddy. Naging emosyonal ang interview kung saan itinampok ang araw-araw na pag-aalaga ni Sam sa asong si Buddy. Nais mang ampunin ni Sam si Buddy ay hindi naman ito umaalis sa kanyang pwesto at patuloy pa ring nag-aabang doon at umaasang babalikan pa siya ng dati niyang tagapag-alaga. At nang maipalabas ng kwento ni Buddy sa social media ay maraming tao ang nagsimulang bisitahin ito. Madalas nilang bigyan ng pagkain ng aso. Ang ilan ay nagiiwan pa ng blanket para kay Buddy. Naisip ni Sam na puno man ng pagsubok ang mundo ay may mga tao pa ring handang magbahagi ng kanilang simpatya para sa gaya ni Buddy. Sa kasagsagan ng atensyon ng media ay isang hindi naasahang email ang natanggap ni Sam. Mula ito sa isang babaeng nagpakilalang malayong kamag-anak ng dating nagmamay-ari sa asong si Buddy. Sinabi nitong napanood niya ang kwento ni Buddy at naantig siya sa kinahinatnan nito. Sinabi niya na alam niya kung paano makakausap ang dating may-ari kay Buddy. Ipinaliwanag niya rin ng mag-asawang si Maria at Jaime ay naharap din sa matinding depresyon at labis na pinagsisihan ang pag-abandona sa aso. Ngayon daw ay mas mabuti ng kalagayan ng mga ito at handaan na nilang alagaan ulit si Buddy at para na rin daw malinis ng kanilang pangalan at matigil na ang pangbabash sa kanila. Handa daw sunduin agad ng mag-asawa ang aso kung papayagan ni Sam kahit na alam ng dalaga kung paano nagdusa at umasa si Buddy sa loob ng 4 na taon at iniingatan niyang wag na ulit mangyari ang ginawa ng mag-asawa sa nakaraan kung saan iniwan nila ito at pinabayaan ay wala naman siyang karapatan para pigilan ang mga ito na kunin si Buddy. Pagkalipas ng ilang araw ay nakipagkasundo si Sam na makipagkita kay Maria at Jaime sa katabing park kung saan natagpuan niyang sarili na nakaupo sa isa sa mga bench doon katabi si Buddy. Habang hinihintay ang pagdating ng mag-asawa ay hindi alam ng dalaga kung anong kanyang mararamdaman. Malakas ang pagkabog ng kanyang puso at nag-aalala sa maaaring mangyayari kalaunan. Nang sa wakas ay
dumating na sina Maria at Jaime ay nakita ni Sam ang kaba sa kanilang muka at pagtataka naman sa katabi niya nang hindi man lang ito gumagalaw. Kinuwento ni Maria at Jaime ang kanilang naranasan noong bigla-bigla silang magdesisyon na iwan na lang basta si Buddy at sinabi nilang pinagsisihan nila ng husto ang kanilang naging desisyon at kung paanong hindi man lang sila nakagawa ng paraan para hanapin ito at balikan. Tumulong mga luha sa kanilang pisngi at masasabi ni Sam na baka nga nakonsensya na sila sa ginawa nila sa aso. Nang muli niyang tingnan si Buddy ay kumakawag ng buntot nito. Nawari nang noon niya lamang nakilala ang dati niyang mga amo. Animo ay tuwang-tuwa ito na muli silang makita dahil sa loob ng 4 na taon ay napaka-imposible nang mangyari sa kanya. Inamoy-amoy ni Buddy ang mag-asawa at sa mga oras na yun, bagamat may kurot sa puso ni Sam dahil dumating ng oras na maaring hindi na niya makikita pa si Buddy, ay masaya siya para sa aso sapagkat natagpuan na rin nito ang dating pamilya na matagal niyang hinintay sa gilid ng kalsada. At sa mga oras na yun, kahit na napalapit na ng husto, ang loob niya dito ay kailangan niyang magpatuloy at tanggapin ang katotohanang wala siyang karapatan sa aso. Nang akmang tatayo na si Sam para iwan na si Buddy at dating itong pamilya, ay dito na nangyari ang isang bagay na nakakagulat dahil nang pagkatapos niyang magpaalam sa mag-asawa at nagsimulang maglakad papalayo, ay bigla na lamang tumahol at tumakbo papunta sa kanya si Buddy. Nagtatakang tinitigan ni Sam ang mag-asawa na wari ay nagtatanong habang malapit nang pumatak ang luha sa kanyang mga mata. At nang ihimas ni Buddy ang ulo niya sa hita ni Sam, ay doon naunawaan ng 3 tao kung ano ang nais nitong ipahiwatig sa kanila. Mas pinipili ni Buddy si Sam at tumangging sumama sa mag-asawa. Kahit na mas lalong nasaktan sina Maria at Jaime, ay naunawaan nila kung bakit naging ganoon ang desisyon ni Buddy. Inabandona nila ito ng 4 na taon at kahit na mahal pa sila ng aso, ay hindi na nito maramdaman na kabilang pa rin siya sa dati niyang pamilya. Ngayon ay may isa pang tao sa kanyang puso na naglaan ng oras upang makilala siya, habang ang lahat ay tila hindi siya nakikita sa gilid ng kalsada. Umalis na rin ang mag-asawa at hindi na nila pinilit si Buddy na sumama sa kanila. Doon sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawa nitong sumunod sa paglakad ni Sam pauwi sa bahay ng dalaga, kung saan haharapin nilang dalawa ang bagong yugto ng kanilang buhay na magsasama bilang isang pamilya. At alam nila mula sa mga oras na yun na hindi na sila muling mag-iisa. Anong masasabi mo sa kwentong ito, kaibigan? Kung may alaga kang hayop, kaya mo rin ba silang iwan gaya ng ginawa ng mag-asawa? I-comment mo naman dyan sa ibaba. Maraming salamat sa iyong panunood at magkita na lamang tayo sa susunod nating istorya.